So let us pray. Father, thank you for your word today as we position ourselves to receive your word and be planted, O God, for the heavenly vision that you have given to the founder of this local church. Lord God, we will see ourselves as local church being founded in the word, and that word in our hearts are made alive and effective by the power and the presence of the Holy Spirit. So today, thank you, Lord, that this will be another day, a new day, O God, wherein we will be refreshed. We will feed on our spirit. We'll feed our spirit and our soul with your eternal word and truth, O God. Salamat, Ginoo, sa imong panabang. Help me, O God. Filter my mouth so that I could speak, O God, what needs to be spoken and not release words that need not to be spoken. In Jesus' name. Amen. 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 So good morning, everyone, even for those who may be watching this later. Good morning. This is our, I think, kapilan din nato nga session, third time sa pagtuon na to din sa Firm Foundation. Namingon ganitag Firm Foundation, especially if you would have the time to read the book, the Gospels of Luke chapter 7. Gisgutan diya nga ang usa ka tawo, a wise person builds his house. So mingganig house is not only house nga pasikal nga house, kundi iyang gitukod ang iyang kinabuhi house, it could be considered house. Iyang gitukod ang iyang marriage, that could be considered house. Iyang gitukod ang iyang negosyo, ang iyang panginabuhi, that also can be considered house. So ingon dito, a wise person, ingon dito, who comes to me, ingon si Jesus, who comes to me, listens or hears my word and does them. So, tulo ka butang nga importante para mapundar kita diha sa kamatuuran. We need to go to the Lord. And for us to go to the Lord, we need to go to the Word of God. Dili lang opinion sa mga tao tungod sa kalibutan, daghan ang opinion sa kalibutan, especially sa atong generation nga naay social media. Daghan gud kayong mga opinion nga atong madawat din ha. But again, we go to the Word. And then not only we go to the Word and treat it casually, but we go to the Word having expectation, having the hunger. Now, last Friday, gamay raman me, we were during the prayer, I was discussing with anyone about the 3 streams of anointing, no? Somehow, sige na to gina-mention ng word nga anointing, ginakanta na to ng anointing, pero kinahanglan tang mapundar when it comes to that word anointing, no? Ang anointing na itulo ka streams. There are 3 streams of anointing. Number 1, nagitawag og personal anointing. Nakana nga personal anointing, every person who are saved got that anointing. And that anointing causes hunger sa atong espiritu. Niabot ang maong anointing, ang personal nga anointing, na niabot sa atong kasing-kasing, sa atong kinasuluran, pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Ang tawag na personal anointing. Ang trabaho ana nga personal anointing, mo kanay cause nga gutmon kita, we have the hunger for the word, we have the capacity to believe, and we can walk in love. The Bible said, Romans chapter 5, that the love of God is shed abroad in our heart. It is shed abroad by the anointing, personal anointing na siya. No? Now, pagitawag og another stream, ako lang ni klaruhon, now pagitawag og another stream of anointing which is called the ministerial anointing. You are anointed for ministry. Not everybody is anointed to teach children. I know we love children, we like children, but not everybody is anointed to teach children. Not everyone is anointed to worship, to lead, or to sing and to lead gatherings to worship. Amen.
So na ay ministerial anointing. In fact, right now, what I am using is the ministerial anointing. It is just by the anointing and the use of that anointing, that anointing that flows through us is not for our self-consumption. It's for the body of Christ, no? Busa, matingala ka, na yung mga tao nga, ngilad ang ilang personal nga kinabuhi, pero mo flow magyapon. Because it's the anointing. It's what they are functioning on what they are called to do. So you are anointed on what you are called to do. Bisag usahay salawayon ng imong kinabuhi. Because that ministerial anointing will not affect your character. Basta ang personal nga anointing, dito to mo trabaho sa imong character, pero ang ministerial anointing, napagyapon, maigyapon mo wali, pero kuan mo yung personal lives, gaka bali-bali. So again, ay ginatawag og ministerial anointing. The third stream that we need to know busa nagtigom kita sama niini, firm foundation, service nato every Sunday or any gathering, kay gitawag og corporate anointing. It is the anointing that being released when the people of God are gathered. So that is why it's so advantage to come to church personally. Why? Tungod kay dinhi makafocus ka na ibubo ang Ginoo, the commanded blessing, behold how pleasant and beautiful it is for brethren to gather together in unity. Sa diha and there the Lord commanded the blessing. Part of that blessing is the anointing. That's why when we are gathered together, matingala ka na ay manifestation of the presence of God. Because the corporate anointing, lahi na sa imong personal nga anointing, sa imong personal time with the Lord. O ang corporate anointing, God, ingon si Ginoong Hesus, that when there are two or more gathered in my name, there I am in your midst. And in His presence in that gathering brings the corporate anointing. That's why Hebrews chapter 10 verse 25, it says in there, do not stop gathering together as in the manner of some, encouraging one another, for you know the day of His coming is approaching. Encouraging, meaning diya sa atong corporate gathering, na anointing diya nga, muhatag ka na to courage. Muhatag ka na to kusog. So, dili na excuse nga, okay naman ko, mananaw na lang ko online. Pwede na, pero ma-miss out nimo ang gitawag og corporate anointing. God is a personal God. And He loves to be in the presence of His children. Ang tawag na corporate anointing. So thank you for being here today. Personally. Ang tawag sa imong sa lihok, sa gathering nga sama nini, gitawag siya corporate anointing. Na ay ma-lift ng mga burden. Na ay mamatingala ka kay, na ay there is a peace that is coming kanang diya sa gathering. So again, tungod magod sa atong kuan karon, we have opinions nga okay naman nga di na ko mag-church, madanaw lang ko online. Yeah, pwede na siya. Pero there you are distracted. Here you are focused. Amen. Please tell me if I'm wrong. Saka dito, you also looking other things. Di ba? So dili ka ka-focus. Og ang word nga dili sa matanom sa usa ka receptive nga heart, sa usa ka kasing-kasing nga madinawaton, tungod kay nganong dili man siya madinawaton, dili siya focus. Di ba? Dinhi kay gathered ta, nya maulaw magkasag ka nga lugar, makita ka diya nga magsigi kag tan-aw sa imong Netflix o magsigi kag tan-aw sa imong social media nga naigawali dinhi. So maka-focus ka gyud. Amen. While you are in your homes, watching online, matintal man kagbuhat og other things. Please, can I have a witness on that? Diba? That's why it's needed to come personally. Usa gitukod nato ning facility to gather personally, haron atong masinati ang gitawag og corporate anointing. Nasabtan mo guys on? So let us move on. Atong isgutanan karon, still in connection to our salvation, pero ako ning kitay tulan sa Bisaya og bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Di ba? Sa diyang naluwas ka, nabag-o ka. Bag-o ba gyud I could still remember
when I got saved, when I received the Lord, 1 week, nagbisyo pa mangyapon ko. But during those times, sa diyang gabisyo ko, nano ko'y awareness. Nanay, buhi na akong conscience. Empowered na akong conscience nga panulti sa ako din nga, you know, it's not the will of God. Naanay pitik din nanay, Amen. So, bagong kinabuhi diha kang Kristo. Og usa sa atong importante nga isgutanan, since it is called firm foundation, ang kanunay nga gipanaway kanato, kanunay nga gikantalita kanato, kanunay nga gibugal-bugal kanato, og kung makadungog ka ni nga word, pagkalipay hinuon, ayaw kaulaw, kundili you must be proud, you must be salamat na pansin. So nara, unsa man ang buot ipasabot sa pulo nga born again. Kadumdum ko, mga barkada man tong nanggilinggod, nag-wake service mi dito Ilanob. Una man sila sa amo, kay nagnubina man sila, nagrosaryo man sila, di ba, Sister Eileen? Pagsulot na mo dito, nalay sila siya nga, ay, taga New Life, kau man giling, mga born again. And, in my heart, I was glad, wow, born again. Mga born again. And they were thinking that born again was a religion or is a religion. Diba? Me, I was yes, I'm a born again. But for those people whom, I know, nga bugal-bugal ang ilang pagsulti sa born again, naluoy ko. Naluoy ko sa ilang pagka-ignorante. Reliyoso pa naman sila. So let us be founded in this word. Are you born again? Si Brad Boy may born again na nga ro. Are you born again? So di na to ikaulang ang word nga born again. Malipay tao, bugal-bugal, born again. Yes, I am. Yes, I am. Thank you nga napansin mo nga born again ko. Hallelujah. Because take note, every time nga mag-fill in ka og forms, mangutana ka dito og religion, ay butang born again. Ang born again, di na siya religion. Ang born again, kasi natian na siya. So kung pangutanan ka sa imong religion, butang dito, Christian. Okay? Ang bad, RC. RC Cola. No, sorry. Di ba? Unsa ka sa, kung isgutan ng religion, unsa ka? Unsa? So, pero ang imong kasinatian kay daghan, sayon naman kayo mo angkon nga Christian. Di ba? Ibin ka tunggal kamang sa kahubog. Pagkutan unsa ka? Christian. Sayon kay ang kuno ng Christian. Di ba? Pero ang pagka-born again, mga igsuon, adunay timailhan. Amen. So, let me continue. Ingon din unsa ang born again? So, sadyang makadungog ka karon ani og bugal-bugalan kasi imong amiga, amigo, silingan, kaila, kaubang sa trabaho. Born again. Yes! Pero at the same time, maluoy kas ila. Nga naman, ignorante sila. So karon dili ka may mong ignorante kung isgutan ang word nga born again. So balikon ako kay nay na late adi bitaw. Nay mga nabot sa iyo. Unsa ang buot ipasabot sa pulo nga ulo nga pangutanon ta mo karon. Kinsay born again din Amen. Born again. Okay. Unsa man ang born? Let us begin here. Digo din 2 Corinthians chapter 5 verse 17. English pa ni. Akong binisay on later on. Unsa ang born again? Therefore, meaning naisgutan primero ana nya conclusion ni. So, therefore, if any man be in Christ, si bisan kinsa nga tao, bisan unsa kangilad ang iyang kaagi, kagahapon, kung nasa diha kang Kristo, siya bagong binuhat.
kitang tanan siguro, I don't know sa inyo, pero ako, I could admit, I have a really dark past. Amen. Pero salamat kay na born again ko. Praise God. Hallelujah. Salamat sa grasyas Ginoo. If any man be in Christ, he is a new creature. Bagong binuhat. Let me just continue. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, gitawag siya become tungod kay mapadayunon. It's a active word. Padayon ka nga ginabag-o. Amen. So, nindot sa Bisaya, kung moingon ka og born again, ani nga verse, tungod kay, mas malamdagan yung ka, akong ibinisaya, narang Bisaya. Kay si bisan kinsa nga nahiusa ka. Unsa ang pagka-born again? Bright ning taga New Life. Ang pagka-born again di ay, una sa tanan, nahiusa ka kang Kristo. Because I know, kita Pilipino, nakaila kang Jesus. I know, kita, we believe in Jesus. In fact, tanaw dito, dako kayong statuwa, turaw. Pero ang pangutana, nahiusa ba? Aha! Naada yung pagka-born again. Ang pagkahiusa, dili lang ka na kay nakahibalo ka. Because kita Pilipino, nakahibalo man ta kang Jesus. Gawas kung mga Indian ta, or mga Palestinian ta, kaila, no? Or mga tuatas Amazon, mga luog ta, kaila. Pero kita Pilipino, kaila ta kang Jesus. Pero ang gisgutan niya, nahiusa. Nahiusa ka ba kang Jesus? Sa unsang pamaagi? Ha? Kanong mo, kanang naigi kasal, duha naman akong gikasal din nga church, giunsa man sila paghiusa. Di ba? Ilang sugid ang ilang gituuhan nga gugma. Amen. Ang ilang gituuhan nga Jesus, the same time, ilang giangkon. Tungod aron maiusa ang usa ka tawo, haron adunay relasyon panaghiusa, dili lang basta kay nahibalo ka. Ang adunay panaghiusa, meaning imong gikumpisal, imong gisugid, imong gisulti o gibarugan ang imong gituuhan. That's why every now and then, kung na mga bago sa church, ato yung tinguhaon, by the grace of God, nga si ilang isugid, if you confess with your mouth and believe in your heart, na Ginoo nimo, na Ginoo. Dili lang manluluwas, na Ginoo. If you believe if you confess with your mouth and believe in your heart that the Lord Jesus Christ, and that you believe that God raised Him from the dead, you will be united. Hiusa. So, unsa day ang pagka-born again? Dili lang kay nasayod ko, dili lang kay nagsimba ko new life. Ang pagka-born again, nahiusa ka kang Kristo. Anybody nahiusa kang Kristo? So, every time nga bugal-bugalan ka, every time nga tinuntuhan ka, o kantalitahan ka, o kung ka, kauban ng giling, mga born again. Yay! Why? Tungod kay that makes sense. That means, nahiusa ko kang Kristo. Amen. Sumalipay ka karon makaduog ang word nga born again. Paday. Okay pa ba mo diya mga igsoon? Any question? Violent reaction? Hallelujah. Balikon ako. Kay si bisan kinsa. Hallelujah. Kanindot, no? Regardless kung what kind of person you are, what kind of past you have, what kind of family background you may have, si bisan kinsa, nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Hallelujah.
Bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na. Busa ako maning usahay maapil sa kong wali nga every time muagi ko sa mga lugar. Di mo kinani mo malimtan kay may magma-amnesia ka. Muagi ko sa mga lugar kaniadto nga naghimo kog mga kabalbalan. Moingon ang kadumdum ka diha. Diha ka tamling-tamling sa kahubog. Ang akong tubag, bag-o naman ko. Bag-o na kong binuhat. I'm no long, the old has passed. They are under the blood. Amen. Ang daan miagi na, og ang bag-o niabot na. Miabot gani, nagpadayon og trabaho. Amen. So again, continue ta. Para masabtan din nato kung ang sa may na born again. Kay gisgutan na ba nga ang nahiusa kang Kristo bag-o nang binuhat? Asa man dapitan, pastor, yung kay na born again na siya. Grabe ko sa panang yung maligorilyo. Sige pa maglinyas luto. Luto outlet, STL. Sige pa, pastor, sige pa lagi kahubog. Please, understand this. Nga sadyang na-born again ka, ang nabag-o kanimo ang imong spirito. Here, para masabtan gid nato og matuhog, mapundar kita diya sa pagka-born again, kay I know, na mga born again, sa lawayon diya po kay kinabuhi. Ito ba mga namangison? Amen. Now again, busab ito na gitawag og we are still under process. Di ba? Mapadayunon nga trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay whether you admit it or not, like it or not, napag yung mga trabaho unon ka nato. Apil ko. Anybody here? Perfect na ka? Wow, mupauli na ka sa langit na kung perfect na ka. Amen. Bisan gani katong mupauli ay na, di gyapon perfect tungod kay ang pagka-perfect tuaras langit. Okay, by the way, ingon dinhi. Unsa haron masabtan ginato asa may na born again ako, pastor? Nara. Kay tuod man imo nang gikonpisal, imo nang gisugid nga imong Ginoo si Jesus na born again ka. Pero karaan pa man imong hunahuna. So ang imong mga sinultian ug ang imong mga binuhatan karaan pagid gihapon. Ngano man naratanawa, hinaot unang taga Tesalonica 5:23. Grabe gid Bisaya gid ako ni kay mura mapundar kita. Ingon dinhi, hinaot nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan, balaan. Dili bilaan, balaan. Maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Unsa daya katong tibuok nga pagkatao nara? Sa espiritu, sa kalag, o sa lawas. Hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo. Nara di ay. Ang tao di ay, ang tibuok day nimong pagkatao. I know maybe for you it's a refresher, pero I believe nga mas magamit ni nimo haron kung madiskurahi ka, o mabikil ka, or ma-offend ka, nga makakita nga, so maning kauban ako sa church, ay, grabe ka bang pamagyapos kahubog. Na-born again na siya. Pero na-born again ka niya, ang iyang, espiritu. Ang tao nga tinud-anay, o sinsiro, nga nidawat kang Ginoong Kristo, nadawat niya ang kinabuhi. O kana siya nga kinabuhi diya sa iyang espiritu. Ang nabag-o day nimo, ang na-born again, balik ko na ko, the word born again, ang na-born again, ang natao pag-usab kanimo, ang imong espiritu. Patay man imong espiritu. Later on, ito na isgutan, patay man ang iyong espiritu kaniadto. Busa, mga igsoon, bisan tuod og na-born again na ka, kinahanglan nimong bag-uhon ang imong panghunahuna. Tungod kay kung magbuhat kag desisyon sa kalibutan, dili ka man gabuhat og desisyon sa imong espiritu.
gabuhat ka magdesisyon sa imong hunahuna nga bahin sa imong kalag. Ang imong kalag, mao ka nang ang imong hunahuna, ang imong pagbati, o ang imong desire, ang imong tinguha, ang imong will. Will is desire. Busa sa dihang imong mabago ang imong hunahuna, pinagi sa pulong sa Ginoo, anam-anam, nga gakausab ang imong mga tinguha. Kaniadto, gapangita ka gyud sa tanlas. Kasabot mong tanlas? Wow. Katong, kuan ba, di ka katulog o di ka kadimdim. Kanito, nanaw bitaw ko ng TV bitaw. Nya aga singot-singot bitaw ng beer diha. Okay, murag yung, kaya nga naman, nahimo man akong gawi kaniadto. Busa, apan sa dihang nabag-o na akong hunahuna, anam-anam nga gibago akong hunahuna, pinaagi sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo, anam-anam usab nga nausab ang akong tinguha og pagbati anang mga butanga. Amen. So di ay gikinahanglan ang firm foundation. Nganuman, haron mabag-o ang imong tibuok nga pagkatao. Importante sa Dios ang tanang bahin sa atong pagkatao. Dili lang sa atong espiritu. Importante po sa Dios ang atong lawas ng gingging. Kaya unsa may puy-an sa imong espiritu kung mo expire po ang imong lawas. Again, kung pirmi pod ka nang nagmasakiton ang lawas, mga igsoon, di po ka focus na makasabot sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Importante lang nga atong masabtan ang order nga giplastar sa Ginoo. Kana klaro kay gi-order ng daan. No? Kay usahay nganong ang atong kinabuhi ma-out of order, tungod kay out of order sad ang plastada sa atong pagkatao or ang influensya sa atong kinabuhi. Supposedly, nga ang espiritu maoy primary. Pasabot primary. Ang espiritu dapat ang nag-una. Espiritu, giplastar gyud. Kay abi ninyo mga igsoon, kung mabaligan niya ang order o ang magmando gani sa imong kinabuhi, mao ang imong lawas, wa ka karon sa simbahan. Mo nang dagang mga Kristohanon, born again, pero out of order ang ilang life, tungod kay out of order man pod ang ilang kinabuhi. Supposedly, kinahanglan ang order mo ni, una sa tanan, primary, spirito. Because again, the Holy Spirit witnesses to our spirit. But pasabot, the primary communication of God, the Holy Spirit, is through our spirit. Busa, kung ang espiritu mao'y magmando sa imong kalag, sa imong reasoning, kay naman po'y tingog ang imong kalag. O ang tingog sa imong kalag, mao ka ng rason. Sa diyang diingon ang Ginoo, okay, magtukod mog church, magtukod mog facility. Ang akong rason nag-ingon asa man tagkwarta. Nagitingog. Ang tingog sa imong kalag, ang tingog sa imong hunahuna, the voice of your mind is your reasoning. Apan, sa dihang mabago ang imong hunahuna, sa kamatuoran, sa pulong sa Ginoo, your mind, your soul will become quiet. It waits. Naghulat siya sa mando sa espiritu. That is why, take note of this. The first step to faith is not speaking. The first step to faith is waiting on what to speak. Because your spirit receives a word, receives an instruction from the Spirit, and then the Spirit, your Spirit, communicates it into your mind. And it would be easier sayon nga makig-uyon ang imong hunahuna kung ang imong hunahuna
na ay, ang imong kasing-kasing na ay pulong sa Dios. Because now, your mind will dig up, okay, sa manigingon na, why? Because again, your spirit will influence your decisions, your mind, the voice of your reasoning. And then, when your mind is influenced by the leading or the word of the Spirit or the word of God, now your emotions are at peace. Gabisan taliwala nga doon na kay giatubang nga problema, dagkong bayronon, dagkong kan. You are at peace. Atong kantahon niya, I've got peace that makes no sense. Why? Even though my reason could not comprehend it, because yes, naay dako kay nga sitwasyon, apan ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo mo may nihatag og kalinaw sa imong pagbati. Nasabtan ko ninyo mga igsuon? That is why, kinahanglang masabtan na to. O niya, busa, tinuod, nga na born again ka, og salamat, hallelujah. Pero kinahanglan pod, nga bag-uhon ang imong hunahuna. Kinahanglan pod natay firm foundation. Dili lang every Sunday, pero sa atong kung natay kahigayunan, atong tagaag panahon, gahin, haron pakanon, di, mga igsoon, pangutaan na lang. Kinsay kagkaon din ni kada Domingo lang. Domingo lang kagkaon. Anybody? Kinsay kagkaon din ni kada adlaw. Katulo sa isa kadlaw. Kalima sa isa kadlaw. Kay in between na snacks. Busa ayaw katingala. Nga mas kusgan ang imong lawas. Mas dakog tingog ang imong lawas, ang imong body, kaysa imong espiritu. Kaya ang imong espiritu, way kaon. Amen. Amen. Pag-ingon sa imong unod nga, lami kayong humba nga gilutong dudoy. Moingon ang imong una-una nga, taas na kay kag kolesterol. Ay pagbuot, kay lami kayong humba. Binyo mga igsoon, walang daghan kayo believer, di ganahan magampo. Why? Because really, prayer is a torture to your body. Your body doesn't like to pray. Di ba? Tistingin na lang. Di ba? Start tagag-ampo. Lord, nga, kalit lang na mo pop up. Di, uy, ang kuan, labunon. Uy, ang. That's why, really, prayer is a spiritual function. Ako lang nang paalala sa matag-usa ka nato. Because really, your body doesn't find it comforting or amusing. Amen. Pero ano lagi? Kung ato small, abdik ka mong lawas. Ay, ato ta. Diba? Mamis na ta. Ato, yes! Dili pa pangilabot ang ako. Pero really, this is really to give us a glimpse nga kung ma-out of order gani ang atong kinabuhi, mag-una gani og ang ato ganing lawas, body, mo'y influence sa tanan natong desisyon, ma-out of order gid imong life. Amen? Kay supposedly, ang first order sa atong kinabuhi, ang spirit. Narao, una nga order should be nga ang desisyon o ang influence that the Spirit communicates to our mind and then our emotions, and because the Spirit now is influencing, ingon si Jesus, John chapter 6 verse 63, the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life.
Kanidiyay atong manggipangisgutan din mga espirituhanon day kini nga mga butang. Ang pulong day sa Ginoo mga igsoon, they are spirits. They are the mind of God. They are the desires of God. They are the will of God. And this is how God thinks. Amen. Busa, giingnan na lang ta o gi-encourage ta sa pulong sa Ginoo that we need to meditate the Word of God day and night. Day ray ako, Pastor. Well, sige lang, begin there. Apila ang night pod. Day and night. Nga naman, apan karon mga igsoon, sad to say, daghan kayo ang mukuha sa atong atensyon. I don't know if you could accept this, pero mas daghan ang atong time sa social media kaysa meditating on the Word of God. That is the challenge of this generation. Because there are a lot of voices grabbing our attention. Amen. Hallelujah. Ang tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, unsay na born again nimo? Unsay na born again? Espiritu. So ayaw katinga, katamuro taga Cebu katinga. Ayaw katingala nga makakita ka usahay og church people nga gakamang pas kahubog. Because they may be born again, but they have an unrenewed mind. Amen. Kalag og lawas. Kinahanglan masabtan nato ni mga igsoon nga dapat ang order sa kinabuhi. Sa bitaw akong anak bisag layo o bisag mahal, didto gid nako gapay eskwela sa eskwelahan sa Koreano. Nga naman, tungod bisag may na lang bisag dili ako personal nga makatudlo, at least na subject nga Bible. Na subject nila to Bible. Nga naman, tungod kay again, we need to understand that the Word of God must be primary. Salamat sa mathematics. I've been there. Sabi ninyo mga igsoon sa akong education life, niabot kog advanced mathematics. So kung gusto kang mag-electrical engineer, be ready. Kay abot kas advanced. Pero karon, nalimtan ko na even ang mga advanced mathematics. But the Word of God is in my heart. Why? Why? Because heaven and earth will pass away. All those things, dili man na dautan nga mga tinguha og desire, but they will pass away. But His Word will remain forever. So the primary thing, the primary focus should be of my life is the Word of God. Pero kinsay mo admitar ka nato nga even ang atong mga Bible gipang-abugan na. Uban gani nara sa altar. Abitin niyo mga igsoon para moabot ni sa atong kamot. Daghang mga kinabuhi ang gibuhis ni. Si William Tyndale na lang. William Tyndale gisunog siya. Kay iya mangi-translate ang Bible from Greek and Hebrew to Latin. And even paingon sa English. Pero karon basta-basta na lang. Nga naman, accessible naman God. Naabot God sa punto nga isa na lang kakapi ang nabilin sa Biblia. Isa na lang kakapi. Pero wala gid nawala. Karon daghan 157 translations. Why basa-basa? Why palandong-palandong? But again, it's not to condemn or to judge or to point finger or blame. But I'm just pointing out nga kinahanglang masabtan nato mga igsoon unsa ka imminent, unsa ka significant, unsa ka importante nga dapat prioridad sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Amen. Ingon dinhi espiritu kalag og lawas hangtod. So magpadayon di ay ang pagtrabaho, again, baliko na ko, importante sa Diyos ang tanan.
Ang Ginoo may nagbuhat ana, ang Ginoo mo'y naghatag na importante sa Dios ang imong lawas. Ini mong neighbor na silingan. Ay pud pasagdi imong lawas pud. Importante po na sa Dios. Amen. Because it's part that it's the vessel, it's the suit that you use to fulfill the assignment of God. Wala may makabuhat sa assignment sa Ginoo o katuyuan sa Ginoo silang kinabuhi pinagig espiritu lang. Apan para matagaan ta og tinguha nga maayo haron ang pinga ng atong lawas, kinahanglan man nato ang pulong sa Ginoo. Kay kung pasagdan lang ang imong lawas o ang imong unod mo'y magbuot-buot sa tanang desisyon, wow, kaning imong taste buds, gusto gid ni permig ice cream ba? Amen. If we are led by our senses, what we see, what we hear, what we feel, our lives will become out of order. Many times we made a decision nga kabaluta nga mali, but because we are influenced by our senses. And what happened is, we got out of order. So, ingon din just 3 verses and then we will be done. Ang pagka-born again. So, balikon ako for those who are late na kaabot. Ang atong gisgutan, balik sa slide number 3, unsa man ang buot ipasabot sa pulo nga born again. Anybody in this room born again? Dili nimo ikaulaw ang pagka-born again, kaya ang born again dili religion. Ara, kung tiwason, balik. Slide number 7. Si Jesus mitubag. Kinsa niingon? Si Jesus titubag kaniya sa pagkatinuod gayud, meaning practical, literal. Dili ni sumbingay, dili ni parabol, literal, eyeball to eyeball, eye to eye. Insakto, sa pagkatinuod o sa istoryahan o sa ato kinaliya ako kinantong style, istoryahan takas tinuod. O istoryahan takas tinuod. Sa pagkatinuod gayud, sultihan ko ikaw, gawas kon ang tao ipakatao pag-usab. Gawas kong ma-born again ka. Grabe no? So you will be proud that you are born again. Kaya ang Ginoo na mismo ingon, hangtod nga ma-born again ka o di ka ma-born again. O hangtod nga ma-born again ka, dili ka makakita sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Busa bitaw na, kung bugal-bugalan ka nga born again ka, kalipay. Be proud. Pero kaluyin ng mga tao nga sigig bugal-bugal, wa sila kasabot. Ang Ginoo mismo nag-ingon, hangtod nga ipagkatao kapag usab o born again, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ang tao bitaw mga igsoon, nga dili ma-born again, dili mabago iyang pagkatao, lisod siya makasabot sa pulong sa Ginoo. Ngano man, kay kung dali lang ning sabto ning pulong sa Ginoo, grabe man ang atong mga kongreso, senador, o guban pa nga nasa taasan nga posisyon sa gobyerno, pirmi man gani, kung mukuhan sila sa korte, kung mo take of allegiance, mag-swear sila. Di ba, Bible man ang, di ba? Ama sila mag-swear. Di ba sa Biblia? Mata ka sa korte, ama ka mag-swear. Biblia. Nga you are true witness. Ingon din ipakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Musa gitinguhan na lang gid nato nga ang mga tao nga bago na to nga makasalamuha, makauban, sila ma-born again. Unsaon nga pagka-born again? Nahiusa kang Ginoong Hesukristo. Unsa ang born again? Nahiusa kang Ginoong Hesukristo. Unsa ang born again? Nahiusa kang Ginoong Hesukristo. Unsa ang born again? Di na mo magkuhan ha. Ingon dinhi. Verse 4, og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagka-born again? Unsaon man sa usa ka tawo nga sa pagpakatao sa usa ka tawo nga tigulang naman siya. Ha? Makasulod ba siya sa pag-usab sa taguangkan? Sa womb, taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Literal lang yang pagsabot.
Di ba? Saan man niya pagka-born again? Lugar, mo sulod sa balik sa ovary sa iyang mama. Klaro gid kayo nga pasabot sa atong Ginoo in verse 5. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod lang, istoryahan ta ka. Sa pagkatinuod gayud sultihan ko ikaw. Gawas kon ang tao ipakatao pinagig tubig. Kaniadto murag dili kay takakuan ani pero abi ninyo karon mga igsoon tungod sa technology. Nanay mga tao karon mga igsoon gitawag og clone. Laboratory babies. I've seen a documentary nga ilang gi-test run karon nga nagbuhat silag mga laboratory DNA mga nga na I don't know if it's true pero kulbaan ko kaya ang purpose nga nung magbuhat silag tao haron kuhaan og mga kamot, kuhaan og mga tiil parts para mo'y dugang kung naay maputlan og nga naka-bright ang tao. Buhat sila clone ang tawag. Sumubot gyud ay nga panahon nga naay cloning nga mahitabo pero diri gisgutan ipakatao pinagig tubig. Di ba? Adi man ko dako lang kog tiyan pero wa pa man jud ko mabdos pod ko manganak. Di ba gitawag og nibuto na ang panubigan? So ang una gid nga requisite o requirement para maborn again kinahanglan matawo ka sa physically. Now na may believe ani nga okay, it was baptism or spiritual water, fine. But for me, I believe nga una sa tan kay permiro maning pagkatao. First birth. Ang first birth nimo unsa gani? Kay gisgutan nini born again. Ikaduhang pagkatao. So ang makasulod day sa langit, kaduhang na tao. Anybody kaduhang na tao? So ang pagka-born again, in another sense, ikaduha kang na tao. Amen. Ang una, kinahanglang mataw ka usab sa tubig. Birth ka, panubigan. Gikan sa womb, sa usa ka inahan, mataw ka sa usab. Either na may mga pamaagi karon nga ang gi-fertile o gi-develop ang sperm o egg cell nga deposit sa ovary pero at least napugid gihapoy tubig. Amen. Ang tawagan na test tube babies. Gi-develop sila sa test tube unya gi-inject din sila sa taguangkan sa ovary sa mama pero nagyapoy tubig. Og ang ikaduha, daghang mga tao adunay first birth. Kadumdum ba ka sa imong first birth ng giling? Ha? Kano sa imong first birth? Una nimong pagkatao, natao ka. 1951, bata pa. Hallelujah. Siya ang pinakabata sa ato dinhi. Og sa, tanawa, ang ikaduha nga, born again, natao sa Espiritu. Daghan sa kalibutan, natao sa unod. Pangamay ra ang natao sa Espiritu. Ingon dinhi, ipakatao pinagi sa tubig og sa Espiritu dili makasulod sa gingarian sa Dios. Bisag unsa pa nimo ka religyoso, bisag 1,000 pa ka simbahan ang imong gipatukod hangtod nga dili ka ma-born again, di ka gyud kasulod sa langit. Dili ako nag-ingon, kung masuko ka, dito kang Jesus, ina siya. Kastrikto ba ni mo, Lord? So, ang requirement di ay, para makasunod ka sa langit, kinahanglang ma-born again ka. Busa, you should be proud that you are born again. You should be thankful. You should be praising God that you are born again. Kay hangtod nga dili ka ma-born again. Bisag 100% pa imong attendance sa church. Di kagyod kasulod sa langit. Amen. Di ba? Sa pagkatinuod, gayud, sultihan ko ikaw, gawas kong ang tao, ipakatao, pinagig, first birth, na tao, tubig, o ikaduha nga pagkatao, na tao sa Espiritu. Daghang mga tao na tao sa tubig.
Pero gamay ra mga tao na tao sa Espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa langit. O gi-explain yun pag-ayo sa atong Ginoo. Verse 6, ang gipakataho sa unod, unod. Ang gipakataho sa Espiritu, Espiritu. Hikapay mong unod. That's your first birth. Muna yung una nga pagkataho. Ang gipakataho sa unod, unod. Ang gipakataho sa Espiritu, Espiritu. Now karon, na kay mga nailhan, nga mga tao, nga natao sa unod. Inay mong abay, ikaw na, ter. Na kay nailhan, nga mga tao, nga natao sa Espiritu. Imong abay, basig. Kay ang requirement, para makaadto ka sa langit, dili lang basta buutan ka. Pastor, gahatag mo ko sa imong tithes. Salamat sa imong tithes. Pero, hangtod nga dili ka ma-born again, dili ka gid kasulod sa gingharian sa Dios. Unsaon man nga ma-born again ko, mahiusa kang Kristo. Dagang kagkailani na tao, pero wala matao pag-usab. Busa, ang mga tao nga gabugal-bugalan ka, in verse 7, ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon, kinahanglan kang ma-born again. Kinaingnay mong neighbor, born again ka na ba? Ang born again, naku, magagawa nila, dagantang gisgutan nga pulong sa Ginoo. Ikaulaw na to nga born again ta. Pero what nakalimot ta, nga ang unang requirement para makasulod ka sa gingharian sa Dios, kinahanglang born again ka. It's a must. It's a must. Ang Ginoong Hesus mismo nag-ingon, verse 7, ingon siya, kinahanglan kang ma-born again. Law, sabot na kalaw? Kinahanglan kang ma-born again. Busa susunod nga bugal-bugalan ka, born again, born again. Kaluy sila. Maluoy kay noon nila. Nga naman, sure na. Nga wa sila kasabot, og sure, nga wala gid malista ang ilang ngalan. Marehistro, ngadto, sa hawanan, o sa presensya sa trono sa amahan nga Dios. Nakasinaptan na ita mga igsoon? Napundar batas kamatuoran? Firm foundation man eh. So karon, ug makita kag kaila, kauban sa trabaho, o relatives, nga ikaw mismo nasayod, nga wala siya ma-born again. Ayaw po masinggan. Dapat ma-born again ka. No? Mapalayo, hinuna. Hinoon, pangitayag pamaagi. Nga imong ma-explicar kaniya. O imong mapasabot kaniya. Abini mo, dili lang kutob sa kausaban sa kinabuhi. Yes, mausab bang gid mong kinabuhi sa diyang naa ka sa Ginoo. Pero labaw sa tanan, kasiguruhan. Sa presensya mo, may kaayuhan. Sa presensya mo, kasiguruhan. Sa presensya mo, adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguha. Unless a person is born again, unless a person adunay presensya sa kinabuhi sa Ginoo sa iyang kinabuhi, they could not understand the kingdom of God, they could not see the kingdom of God, and they could not enter the kingdom of God. Pansalamat na lang nakita ikaw ko sayo pa lang nasayod kita
og naa kitay kasiguruan that whatever happens ng gingging, you are sure. You are sure. Why? Kay kaduha kang na tao. Ang kaisara nga tao, paingon didto. Ang kaduhang na tao, paingon didto. Make sure nga kaduha kang na tao. Hallelujah. Slide 15 lang para makumpleto na ko ni. Yeah, we will continue this. Nganong maingon ta nga kaduhang na tao? Kay natao ka sa libutan nga patay. Patay sa espiritu. Narao? Sinulat ni San Pablo ngadto sa mga magtutuo, Kristohanon, nga nagpuyo sa lugar nga gitawag og Efeso. Nara. Kaniadto, patay ka mo. Posible di ka gaginhawa ka. Pero patay. Unsay patay nimo? Espiritu. No? Kaniadto patay ka mo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamagsasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan o pangulo sa mga gamhanan, diha sa kawanangan, sa espiritu nga mo'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Colossus 3:13, kaniadto patay ka mo sa espiritu, kaniadto admitado kita, patay kita sa espiritu. Daghang mga tao gaginhawa, humot, nindot sa nina, nindot sa kenan, maayog kahimtang, pero patay, atubangan sa Dios. No? Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, og tungod kay dili man kamo Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod, apan karon gibanhaw na kamo sa Dios, na born again ka. Hallelujah. Gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Dili utang nga kwarta, kundi tanang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin sa mga giwagtang niya, ang tanan pinaagi sa paglansang niini sa cross. Naara di ay nganong na born again ka, patay ka man kaniadto. Ikaw ug ako, hallelujah, salamat no, sa mga taong gigamit sa Dios, nga sharean ta, usahay, gahi, pagig kay ta, so pingko, pagig kay ta sa una no. Sa una, grabe pagig kay ta ka, barumbado, grabe kay ta ka, insultador, kadumdum ko sa una, napamay-gamay nga time. Nagwal na niya ito sa balay sa una ba, niya adik pa mo ko ato nga time. Intawan, pastor, hadlok, isa kisiga kay kugmata. Unya, ga-share sa pulo, sige na ito sa balay sa unas, tibasak. Siguro, sigiliwan lang na ko siya. Taon, kapangurong, taon siya share. Pero at least, nalimta na, ako na nanunod ka, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Inay mong neighbor, salamat. Nga na born again ka. Sugod ka ron, ay kaulaw pag born again. Kay sure ka, nga tagalangit. Amen. Amahan nga langit nun, salamat sa panahon din among nagugol aron masabtan ang mga espirituhanong kamatuoran. Mapundar kami sa kamatuoran ug di na mo ikaulaw ang kamatuoran sa among kinabuhi. Ug ang imong gihimo gibayran alang kanamo, gitapos didto sa cross. Who for the joy that was set before you, who for the joy that was set before Jesus, he endured the painful, shameful death on that cross. Haron kami karon among madawat, masinati ang bagong kinabuhi. Mahiusa kami nga na kanimo diha sa espiritu. Matao pag-usab, we got born again and being secured that whatever happens in this life, we are with you forever. So Lord, sa among pagpadayon karon sa among main service, thank you for your presence, thank you for your word, and thank you for your anointing in Jesus' name. Amen.